Hindi ba kayo nagtataka na masyado namang kulelat ang Converge ngayon kahit meron naman sila mga potential picks? Kaya pala, dahil may isang player na matigas ang ulo at ayaw sumunod sa system ni Coach Aldin Ayo nang walang kaano-ano'y, ititrade na lang daw nila ang player na to at sakto din na nagkaroon pa ito ng injury. Breaking news, Baltasar naduduwag raw sa PBA at walang planong magpa-draft kaya naman hati-hati ang reaksyon ng mga tao sa kanya. May iba na natuwa, may iba na hindi magandang reaksyon sa kanya. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. May reklamo ngayon ang Converge sa player na kakasign lang nila dahil ayaw nitong sumunod sa coach. Si Mactalio pa lang tinutukoy ng spin. Alam nyo, maraming side of the story eh. Una, itong reklamo ng Converge. Ang unang nagre-reklamo talaga sa management si Aldin Ayo kasi siya yung coach. Siya yung gumagawa ng system. Halimbawa, ikaw teacher ka tapos ayaw sumunod ng estudyante sa'yo. Di ba magagalit ka? Kaya yun, hindi nagustuhan ni Coach Aldin Ayo ang pinakita ni Mactalio. Pangalawa, itong mga teammates daw ni Mactalio sa Converge. Alam nyo ba kung anong sinabi nila? Masama raw ang ugali ni Talio. Ayaw raw makisama. Meron daw siyang sariling mundo. Napapansin ko nga minsan na parang ibang takbo ng game niya kasi kahit meron namang opportunity pero hindi naman niya ginagawa. Hindi ko alam kung sinasadya lang ba niya ito or talagang ma-pride or manhid masyado sa mga plano ni Coach Ayo. Sabi din ng mga teammate niya, kapag ganyan ang ugali ng player na to, tiyak lagi tayong talo. Actually, tinawag nga siyang rockstar point guard dahil sa ugali raw niya na pa-as if na ang galing niya. Kinumpara nga siya bilang si Jordan Poole na parang kuno siya yung system, kaya yung system ay hindi pa to kasi palpak din ng player. Ngayon naman sa nalalaman ko, ayaw din ni Talio yung system ni Ayo. Bakit? Ang gusto ni Talio, yung makakapag one-on-one siya, yung makakapag-flex siya ng abilities niya. Parang maangas eh, pero wala namang kadala-dala. Hindi naman siya veterano. Si Anmisi nga na almost perfect ang stats, nakatanggap pa rin ng panlalait. Paano pa kaya itong player na hindi naman masyadong veterano sa PBA? Ay nako, sa isang banda, kasalanan naman to ni Coach Ayo. Bakit siya yung nag-pursue ng player na yan? Hindi pa siguro niya masyadong kilala. Kahit pa superstar yan, basta ganyan ang ugali, ang hirap pakisamahan. Ayos lang sana kung walang sport na involved. Kapag hindi naman masyadong magaling, sa palagay ko, wala siyang karapatan na maging ganun. Well, problema yan ng Converge at naniniwala ako na hindi naman masyadong malaking problema yan. Marami naman ang pwedeng ipalit dyan. Ito talagang si Boy Isolation, oh. Mali-mali pa ang decision sa court minsan. Ngayon ay tatapon na lang si Mactalio, sino naman na magiging kapalit niya. May magti-take risk kaya sa pagkuha sa kanya, gayong may kuha naman ang kanyang utak? Sa palagay ko, kung hindi ako nagkakamali, second chance na ni Mactalio yan. Tapos ito pang nangyari, ganun pa rin ang ugali. Sa mga nagtatanong, siya po ay nasa reserve list na lang ngayon. Tara, next update tayo. Alam nyo ba na sinabi ho mismo sa bibig ni Justin Baltasar na hindi raw siya interesado sa PBA. Ang kanyang gustong laruan lang ay ang MPBL. Dagdag pa niya, meron daw siyang 3 offers sa B-League team. Pero na-turn down daw niya lahat yan. Para lang sa Pampanga Lanterns. Swerte naman itong Delta team ni Sir Pineda. Pero eto ha, masasabi ko lang kay Balti na hindi ko naman pinipigilan yung decision niya yan. Pero sa palagay ko, wrong move po yan sa opinion ko. Hindi niya maaabot yung full potential niya kapag nandyan lang siya sa isang liga na hindi masyadong quality. Hindi masusubukan ang totoong abilidad niya kung nandyan lang siya sa MPBL na kung saan wala masyadong quality players. Natural, magaan ang pakiramdam niya sa MPBL kasi wala naman siyang katapat dyan. Siya lang yung magaling dyan. Kaya niyong maabot lahat ng awards. Kung tutusin, siya lang din yung pinakamatangkad dyan sa height na 6'9". Talagang tinitingala si Balti. Marami nga nagsasabi na magiging Romel Adukol yan 2.0. Biglang naalala ko tuloy. Sabi ni Adukol noon, napilitan daw siya mag-PBA kasi madidisband ang NBA noon, di ba? Ang suggest ko dito kay Balti, kahit mag-PBA man lang siya para ma-maximize yung potential niya. Sana tinanggap na lang niya yung offer sa Japan B-League. Sa isang banda, may sangayon naman sa desisyon ni Balti kasi baka pagdating niya sa PBA, ibang kulang nila tapos makipagpatayan pa sa minuto. Nako, tapos mas malala, masisira lang ang career kasi walang kumpiyansa. Ang dami nagsasabi na naduduwag lang daw si Balti sa PBA. Sayang talaga, pero ano magagawa natin? Pakiramdam ko, kahit iyugyug mo pa yan, hindi na magbabagong desisyon niya. Magbabago lang yan pero huli ng lahat. Anyway, ano pong masasabi niyo sa desisyon ni Justin Baltasar?